Welcome back dito sa channel natin. Muli tayo nagbabalik dito sa Mall of Asia Complex. Isang good news ang nabalitaan natin ayon pa sa Philippine Hotel Owners Association. Nasa 50 o 50 na mga bagong hotel ang itatayo dito sa ating bansa sa susunod na 5 taon. Kaya naman nandito tayo ngayon sa Manila Bay Area kung saan makikita ang napakaraming mga bagong hotel. Katulad na lang nitong Hotel 101 ng Double Dragon Properties. Isa pang bagong hotel dito sa Mall of Asia Complex ay ang Lansons Place. Dito pa lang sa MOA Complex, meron ng 5 bagong hotel na itinayo dito. Puntahan natin itong bagong Lansons Place. Ito pala ay isang hybrid hotel. So guys, kung mapapansin nyo, yung mga bagong vlogs natin, medyo nag-iba na yung POV dahil mas madalas na natin gagamitin ang wide angle shot kung saan mas malawak ang kuha ng camera. Balik tayo dito sa Lansons Place. Ito pala ay hybrid hotel at serviced suites. Isang joint venture project ng Lansons Place Hospitality Management Limited, isang subsidiary ng isang company mula sa Hong Kong, at ng SM Hotels and Conventions Corporation, isang subsidiary naman ng SM Investment Corporation. Napakaganda pala ng exterior nitong Lansons Place kahit hindi ganun kataas ang building nito dahil nga sa height limit ng mga building dito sa Manila Bay Area. Ang Lansons Place ay may 247 hotel rooms, 142 na serviced suites, may co-working spaces pa, fitness at wellness centers. May mga restaurant din dito sa loob ng hotel. Isa pang 5-star hotel dito sa Mall of Asia area, ang Conrad Hotel. Ang Conrad Hotel ay pagmamayari din ng SM Hotels and Conventions Corporation, pero ito ay minamanage ng Hilton Hotels Worldwide. Maganda rin yung architectural design ng Conrad Hotel Manila na dinisenyo ng Wow Architects. Nasa 6.5 billion pala ang budget para sa pagpapatayo ng hotel na ito. Ang Conrad Hotel Manila ay may 347 rooms at suites. Meron din itong 4 na event halls, 2 ballroom, 6 na restaurant at lounge.
Dito naman sa dulo, isa pang hotel ang makikita natin, ang Microtel by Wyndham. At doon naman sa kabilang side, ang Trip by Wyndham. Hindi na tayo pupunta doon dahil medyo malayo na doon sa kabilang side ng MOA Complex. Ayon nga sa Philippine Hotel Owners Association, magtatayo pa nga ng at least 50 hotels dito sa ating bansa sa susunod na 5 taon. Napakarami naman nun, saan kaya itatayo yung mga hotel na yan? Patunay lamang yan na umaangat pa rin ang turismo dito sa ating bansa dahil sa demand ng local at foreign tourist. Kaya naman kinailangan pa na magpatayo ng mas maraming hotel, lalo na siguro sa mga touristy areas. Halos lahat na yata ng mga SM malls ay magkakaroon na ng National University branch. May church din dito sa Mall of Asia Complex. Dito rin makikita ang pinakamalaking IKEA store sa buong mundo na itinayo malapit sa SMX Convention Center at SM Mall of Asia Arena. May bakanting area pala dito na malapit sa isang parking building ng MOA. Tingnan nga natin dito sa kabilang side sa Asiana City kung saan may mga bagong project na itinatayo. Ito nga yung man-made canal na boundary ng mga reclamation projects. At dyan sa kabila ang Asiana City. Makikita naman natin nagkakaroon na ng clearing dyan. Siguro may mga bagong building na itatayo. Mga bagong kondo ng SMDC ang itatayo doon sa unahan malapit sa Soler. Dalawang mega project ang confirmed na itatayo dyan sa Asiana City, ang Lander Superstore at ang bagong branch ng St. Luke's Medical Center. Ngayon ko lang na-realize ilang beses na natin na-feature ang IKEA store dito sa MOA, pero hindi pa tayo pumasok dyan at gumawa ng walking tour. Kaya ngayong araw papasok tayo dyan at tingnan natin kung ano meron dyan sa loob. At syempre pa, isa sa mga landmark dito sa Mall of Asia Complex, ang MOA Arena. Dapat sana nilakihan nila yung capacity ng MOA Arena. Nasa 15,000 lang yata ang seating capacity nito at 20,000 ang full house. Dito sa kabilang side ay part pa yan ng Mall of Asia Complex. Dito naman itinayo ang Golden Phoenix Hotel at doon pa sa unahan ang Citadines Hotel. Madami pa mga hotel dito sa Asiana City at Bay City. Nakakamiss din manood ng concert at sports event dito sa MOA Arena. Sa ngayon, isa pang bagong arena ang itinatayo ng SM doon naman sa may Cebu, ang SM Seaside City Arena. Halos kasing laki lang din ang MOA Arena. So ayan guys, nakita ko na naman tong double-decker bus ng MOA Arena. Bakit kaya hindi na lang ito ang gamitin ng EDSA Carousel para naman mas marami ang maisasakay? So ayun guys, finally, samahan nyo ako at pasukin na natin ang IKEA store dito sa Mall of Asia.
Andito na nga tayo sa loob. Ito pala yung butas na nakita natin kanina. Naka-enclose pala ng glass dito sa loob. Ang dami rin palang tao dito sa IKEA building. Dito sa entrance makikita natin ang Swedish Bites. Ito ay mga snacks mula sa Sweden, ang bansang pinagmulan ng IKEA. Nasa third floor yung pinaka main area ng IKEA store. Bukod sa pamimili, pwede ka rin kumain dito sa Swedish Cafe at Swedish Bistro. Ang lawak pala talaga ng IKEA store na ito. Dito sa Swedish Bistro, pwede kang bumili ng iba't ibang mga pagkain. Ang pinaka-popular nga dito ang meatballs. Meron ding Swedish market kung saan makakabili ka ng iba't ibang mga products. Dito sa dulo, meron pang lounge area. Overlooking pala dito sa Mawa Arena at dyan sa parking building. Iba't ibang mga home furnishings at mga products ang mabibili nyo dito. Hindi na natin isa-isahin pa yan dahil sobrang lawak ng IKEA store. Tikman natin itong cheesy pork sausage. Balita ko magkakaroon pa ng expansion ng IKEA store. Siguro sa Cebu City magkakaroon din ng IKEA. Anyway guys, ano masasabi nyo sa iba't ibang mga bagong developments dito sa Mall of Asia Complex? Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon. Maraming salamat sa inyong panonood. Don't forget to like, share, comment, at subscribe. Thank you for watching!